Good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Episode 135 of our kwentuhan session, tanungan portion. Let's roll. Whew! Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-airsoft. Kamusta po kayo? Kamusta ba ang sitwasyon ninyo dyan sa lugar ninyo? Hindi pa ba tumataas ang fuel ninyo? Dito po sa amin mga ka-airsoft, medyo hindi na makatao yung presyo. Hindi ko lang alam kung tama ba to o sinasamantala ng ating mga ng mga gasoline station, no? Napakataas na mga ka-airsoft, 90 pesos na po yung fuel dito sa amin. Medyo hindi na makatao, no? Hindi na rin magawang makapag-imbak, no? Yung iba kasi nag-imbak nagtabi no? Pero kami wala talagang naitabing fuel. Nakapagpa-full tank kahapon nung pick-up, no? Pero ganun pa rin, mataas na rin talaga. Kahapon magkano? 76. Hindi, 76 pesos, di ba? Yung pinagpakalga natin kagabi. 76 pesos per liter. Ay, per liter. Yung diesel namin kagabi, mga ka-airsoft. Kaya medyo mabigat po yun, no? Medyo mabigat po yun. Kaya lang, wala naman po tayong magagawa. Okay? Ngayon po, kwentuhan session, tanungan portion, episode 135. Kung ikaw, ka-airsoft, meron kang gustong malaman, kung ikaw, ka-airsoft, merong bumabalakid sa iyong isipan, kung ikaw, merong bagay na gustong, bagay na gustong magkaroon ng kasagutan, wala kang ibang gagawin, mga ka-airsoft, i-comment mo lang sa ating comment section. Kwentuhan session, tanungan portion, itanong mo kay Big Man, episode 135. Terererereren. Yan. Oy, question number 1. Wow! Oy, question number 1 galing sa ating ka-airsoft, sa online din, no? Okay. Big Man, good PM. Nakabili po ako ng airsoft way back 2 years ago. Araw-araw ko siyang ginagamit, pero lately, nakatabi na lang. Natuklasan ko po yung ginagawa mong pag-fix outer barrel sa unit. Yung mga player na gumagamit ng unit na hindi naka-fix outer barrel, pwede kayo magpa-upgrade. Pwede niyong ipa-upgrade sa amin yan. Ngayon, depende rin sa kondisyon ng unit ninyo kung kaya pa natin i-fine tuning at i-trigger job. Okay? Meron kasi mga cases na naka-island barrel. Ibig sabihin, yung kakaiba yung barrel, meron sa ibabaw. Okay? Yon, hindi po natin finifix outer barrel yon. Meron pong dahilan kung bakit hindi natin i-finifix outer barrel. So far sa ngayon, yung technology namin is hindi pa kaya yung island barrel. Okay? Ngayon, pero lahat ng mga barrel type na unit, kaya po nating i-fix outer barrel. Okay? Mapa-budget million lang po sa amin, i-fix outer barrel po natin yung unit ninyo. Pero sa pagkakataon na regarding dun sa fine-tuning and trigger job, kailangan muna nating mai-assess, no? Kasi kung yung unit ninyo masyado nang matindi yung wear and tear, mahihirapan po tayong i-fine-tuning and i-trigger job. Pero just in case naman na makita natin na kakayanin pa, i-fine-tuning and i-trigger job natin. And I just hope nasagot ko ng maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Another follow-up question from the same ka-airsoft, okay?
Next question. Wow! Okay, next question. Big Man, yung Glock po ba is kaya nating palakasin na parang lakas ng 2011? Lucas, unang-una, yung Glock ba full metal? Hindi. Hindi siya Hindi. pwede. Ang metal lang sa Glock is yung anong part? Upper or lower? Upper. 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 Huwag tayo ng example. Pakita mo. Pakita mo lang. Yan, ganyan. Ilapit mo lang. Okay. Nasaan ang upper dyan, Lucas? Ito, yung upper. Ibig sabihin yung sa slide. Nasaan ang lower dyan? Okay, yung baba. Kaya mo bang i-dismantle? Ay, Ayan. Kaya ni Lucas i-dismantle yan, no? Sumabla. Sige lang. Okay. Maiksi kasi yung kuko niya eh. Okay. Okay. Sige lang. Relax lang. Forward. Yun. Okay, yan. Yan na. This is the upper. Yan, pakita mo. Yan. Yan yung upper. Ito yung lower. So, hindi full metal lang ang Glock. Yung lower niya, hard polymer. Yung upper niya is metal. Okay? Sige, balik mo na. Tandaan lang ha. Ngayon, yung mismong frame pala, sorry no, is hard plastic, hard polymer. Ngayon, iba kasi ang lakas talaga ng 2011. Okay? Unang-unang 2011, napakalaki ng mga slide. No? Pangalawa, ang 2011, full metal mula ulo hanggang baba. Ngayon, pag pipilitin natin palakasin ng Glock, hindi rin kakayanin. Hindi kakayanin, no? Yung Glock, very unique unit siya. Meron talaga siyang sariling mundo, meron lang siyang sariling limit ng lakas na hindi niya kayang abutin yung lakas ng 2011. Maliban na lang kung yung Glock mo is a high-end version ng Glock, which is the SRCU Umarex or kaya Umarex VFC o kaya yung mga high-end version ng Glock like maker niya King Arms, 'di ba? Pwede 'yon. Well, in fact, ang WE kasi is a Taiwan. Okay? Ang WE, Taiwan yan, quality naman, pero the problem with the WE, meron siyang mga parts minsan na ginagamitan ng recycled alloy. Hindi katulad sa mga premium unit like Umarex. Kung gumamit man sila ng alloy, hindi recycle. Basal or virgin alloy. Diba? Iba kasi ang tigas ng pure virgin or basal alloy compare mo dun sa recycled alloy. Ano-ano ba yung mga bagay na nire-recycled na alloy? Coking can. Ano? Ayun, yung mga lata ng mga soda, ng Kawali. mga soft drinks. Anong kawali? Kawali. Sirang kawali. Oh, yun. Sirang kawali, sirang sandok. Basta lahat ng aluminum na pwedeng lusawin, yun yung tinatawag na recycled alloy. Okay? Yung tinatawag naman na virgin or basal alloy, ito yung mga galing sa mga mining or dun sa mga materials na hindi pa nagdanas ng total heat. Okay? Kasi ganito yan. Siyempre, unang-una, yung molecules formation ng mga recycled alloy, kumpara mo sa molecules formation ng mga basal alloy, okay? Kumbaga, the more na nagiinit kasi, the more na naglalayo-layo yung molecules. The more na iniinit yung alloy, the more na merong bubbles sa loob. Okay?
Pero, yung mga basal, yung mga virgin alloy is talagang concentrated, talagang solid. Yun ang difference ng recycled alloy into a virgin alloy. Okay? Yung virgin alloy, mas matigas compare sa recycled alloy. Ngayon, yung mga high-end na brand no ng airsoft, hindi sila gumagamit ng alloy. Yung iba gumagamit, lalo na ngayon, sa panahon ngayon, gumagamit sila ng steel, ng bakal. Okay? Kaya yun mga ka-airsoft, just to answer yung question ng ating ka-airsoft, yung bang Glock kayang i-upgrade na halos kasing lakas ng 2011? Kaya ba, Lucas? Kaya. Hindi. Glock at saka 2011. Hindi mo natanggap na 430 Ay, meron, kaya lang, risky yon. Hindi talaga pwede yon, no? Yon, hindi talaga pwede yon. Hindi kakayanin. Tama naman yung sinabi ni Lucas, meron kaming Glock na nag 434, pero high-end version po yon. We are talking about the general na, kumbaga, ng majority of the Glock user, no? Hindi po pwede, maliban na lang po, sabi ko naman kanina, kung high-end version yung Glock mo. Kaya lang, karamihan naman kasi ng kumakalat sa market is a budget meal Glock, which is China version and the Taiwan version, the ENC, the double bell, and the WE. No, bihira lang naman yung nakaka-afford talaga ng SRC Umarex, SRC VFC, ng VFC Umarex or the Umarex mismo. Bihira yung nakaka-afford nun, no? Okay? And I just hope nasagot ko po ang tanong ng ating ka-airsoft. Okay, next question. Wow. Okay. Next question para galing kay Sir Alvin of Baler, Aurora Province. Okay. Big Man, ano po ang difference ng isang Glock 17 and isang Glock 18? Yun ang tanong niya. Matagal na po akong nanonood sa inyo. Hindi ko po matsyempuhan tuwing nagla-live kayo ng ganyang unit. Kung pwede paliwanag po, gustong gusto ko na pong magkaroon ng ganyan. Okay. Buha tayong sample para maganda. Ano to, Lucas? Glock 17. Okay, Glock 17. Okay, papakita natin yan, ha? Ito, Glock 18. ito, yan. Sige, pakita mo. Yan. Glock 18 ang aking hawak. Glock 17 yung hawak ni Lucas. Okay? Makikita ninyo ang difference. Parehas na parehas naman, di ba? Parehas na parehas. Wag nyo nang masyadong pansinin yung design, yung mga markings, wag nyo nang pansinin. Pansinin ninyo the whole unit. Parehas naman siya. Pero merong pinagkaiba. Ang pinagkaiba is the selector mode. Okay? Selector mode. Ito, walang selector mode kasi single fire lang, Glock 17, rapid fire, Glock 18. Okay, papakita ni Lucas kung paano yung firing sequence ng mga unit na to. Okay? Lagyan mo konting gas. Okay. Oh. Parang may problema. Parang may problema naman itong magazine na to. Diretso singaw eh, no? Okay? Okay, yan, okay yan. Okay, konti lang pengi ng mga ano, screw. Anong ganito to? Diretso sumisingaw. Okay. Wala. Sira ako. Dali lang ha, mga airsoft ha. May nagbukas ba kayo ng magazine? Okay, pengin muna ako ng ng screw. May leak. Bigla tayong malalagay sa hotspot nito, no? Okay?
Meron. Nagbukas ka ba? Hindi. Meron ba? Dali lang, mga Karsop, gagawa lang ako ng magic, no? Nilalagyan ni Lucas ng gas pero sumisingaw. Ito, hinipan ko lang. Mawawala ang singaw nito. Simpleng-simple na lang sa akin yung mga trouble sa unit, no? O, sige. Tingnan natin kung may singaw pa. Ayusin mo yung paggagas mo. Wala na, okay. Ipakita mo, Lucas, kung paano mag-fire yung isang Glock 17. Sige. Okay lang yan. Glock 17 yun. Ipakita mo naman kung paano mag-fire yung isang Glock 18. Okay. Selector. Okay. Lagyan mo ulit ng gas. Ipapakita natin ng malapit naman, ha? Sige. Okay. Kabila. Okay. Ipakita mo dun ka malapit sa camera. Okay. Unahin natin Glock 17 again. Huwag mo naman pagsunod-sunurin. Okay. Glock 17 mga Karsop, ang hawak ni Lucas. Papakita niya sa inyo. Tingnan mo ha kung gaano kalapit dapat, ha? Both camera dapat, ha? Kita yan, both camera? Kapatay to. Naglobat? Ha? Nagmoto. O, sige, hayaan mo na. O, di single camera na lang pala tayo ngayon. O, single camera. Tingnan mo kung kuha. Ako. O, baka kailangan pang ilapit konti. Yan ako. Ayan. Sige pa. Pwede pa. Sige pa. Lapit ka pa. Usog ka pa dun. Kahit tumatalas ka, ayan, usog mo pa dun. Yan, okay. Yan. Mga Airsoft Glock 17, ipapakita niya yung pagpa-firing. Firing. Glock 17, 3 rounds. O, yan. Kita nyo? Glock 17. Ito naman, Glock 18. Sige. Single fire, 3 rounds. Oh. Okay, 3 rounds. Ngayon, ito yung specialty ng Glock 18, the rapid fire. Pakita mo muna, ibabawa mo. Ayan. Yan yung single fire, then ira-rapid fire niya. Okay. Rapid fire, 3 bursts. Ayan. Yan yung Glock 18. Okay na. No? Ang Glock 17, purely single fire. Ang Glock 18 is dual firing mode, may single fire, may rapid fire. Okay? Ayun, tuwing matatapos maglaro, si Lucas, ang ginagawa, pinapasingaw yung hangin, hindi binababaran. Okay? Normal namin ginagawa yon dito sa Big Man Hobby Shop. Yun din kasi ang next question ng ating ka-airsoft. And I just hope nasagot ko ng tama at maliwanag yung question ng ating ka-airsoft. Okay, next question. Wow! Okay. Big Man, tama po bang itabi yung magazine ng mayroong green gas? Ano po ba ang tama? Mayroon or wala? Naguguluhan po ako. Pakipaliwanag po, taga La Union po ako. Okay. Unang-una, ganito. Lucas, dito sa atin, nag-iiwan ba tayo ng green gas sa magazine? Hindi. Hindi. Paano natin kayang patunayan na lahat ng display natin walang green gas? Paano natin mapapatunayan? Ipapakita natin. Tama? Sige. Randomly, kuha kami ng unit, mga ka-airsoft, ha? Okay, kuha tayo nito. Diyan, tingnan mo kung ano yung mga unit dyan na nakabunot na magazine. Okay, ito.
Okay, ito, staccato. Ayan, ha. Staccato, magazine, unit. Okay, okay, ito namin sa'yo, ha. Kuha na 1911. Kukuha rin ako ng Beretta. Kuha tayo ng Beretta. Randomly, ha. Beretta, 1911, unit. Para makita nilang galing sa unit yan. Sige. Okay. Okay. Ngayon, itong unit na to galing sa display to. Papakita namin sa inyo na naka-display siya, wala namang naiwang hangin. Okay? Alisin ang magazine. Ayan. Pakita mo, ilapit mo doon na pinipress mo yung valve. Ayan, pakita mo. Ito pa. Ayan. Papakita sa inyo, ha. Unahin mo yung magazine ng 1911. Ayun. Pinapakita niya na nape-press. O na, pangalawa, sige, yan. Para makita nila, ha? Ayun, nape-press, di ba? Napipindot. Ayun. Kaya yan napipindot. Bakit siya napipindot? Wala siyang gas. Walang lamang gas. O, pakita mo yung sa Beretta. O, yun. Napipindot ba? Pipindot. Napipindot kasi wala siyang Lamang gas. walang lamang gas. Pakita mo yung sa 2011, sa high kappa. Pipindot kasi Wala siyang walang lamang gas. Okay. No, yan, ha. Ngayon, papakita sa inyo ni Lucas, pag yung unit merong gas, matigas. Hindi mo mapipindot. Makikita nyo, yan. Hindi siya mapipindot. Ayaw mapindot. Ngayon, pilitin mong pindutin, pasingawin mo, pakita mo sa camera. Hindi, okay lang. Nakita nyo? Ngayon pa lang may sumingaw kasi, okay na. Kasi, dito sa Big Man, amin pong nakasanayan na hindi kami nagiiwan ng gas doon sa magazine. Okay? Ngayon, may basihan ba yan, Big Man? Actually, mga airsoft, no? Kung nakakaintindi kayo ng science, ng physics, yung gas kasi, from time to time, nag-iiba yung pressure niya. Depende sa init ng panahon, depende kung malamig ang panahon, depende kung nagyayelo sa paligid, depende kung mainit sa paligid, nag-iiba from time to time. Okay. Ngayon, pag nag-iwan kasi tayo ng gas doon sa magazine natin, eventually, nag-iiba-iba yung temperature. Eventually, lumalakas yung pressure, humihina yung pressure, which is pwedeng makasira ng ating valve and ng mga o-ring natin. Okay? Ngayon, sasabihin naman nung iba, mag-iiwan ako ng konting gas. Ano yung basihan mo ng konti? Nagets mo? Ano yung basihan mo ng konti? Paano mo masusukat yung konting gas na sinasabi mo? Paano mo masusukat yun? Hindi mo kaya sukatin yun. Dito sa Big Man, okay, naglo-load kami ng 2 seconds na gas. For example, sa CZ, naglo-load kami ng 2 seconds na gas. Yung 2 seconds namin na gas, tumatagal ng 80 rounds. Tama, Lucas? Tumatagal siya ng 80 rounds. Kung 2 seconds na gas, tumagal ng 80 rounds, ibig sabihin yung 1 seconds of gas, tumatagal ng 40 rounds. Kasi 80 rounds para sa 2 seconds, so, sa 1 seconds, 40 rounds. Tama? Sa 0.5 seconds na nilalagay namin, tumatagal siya ng 20 rounds. Ha? 0.5 seconds yun. 20 rounds sa 0.5 seconds. Ngayon, 20 rounds, hindi ba
Ang 20 ba, marami o kaunti? Marami. Marami yun. So, ang sabi mo, maglalagay ka ng kaunti. Paano mo masusukat yung kaunti, samantalang yung 0.5 seconds is good for 20 rounds? Di ba? Nagets mo? Yung 0.5 seconds is good for 20 rounds. Kung pang 10 rounds, di yung 0.5 is 0.20, 0.5, 0.25. Tama? 0.25 yung 10 rounds. Ang 10 ba, marami or kaunti? Marami. Marami pa rin yung 10. No? Naglagay ka ng green gas na 0.25 seconds. Ganun ka ba kagaling? 10 rounds, marami pa rin. Diba? Ngayon, para makapaglagay ka ng pinakakaunti, kailangan mo ang 0.01 seconds. Hindi 0.1 ha, 0.01. Ganun ka ba kagaling para masabi mong maglalagay ka lang ng kaunti? Ang kaunti is 1. Tama? Ang kaunti, isa. So, pag more than 1, hindi na siya kaunti. Tama? Pag more than 1, which is 2, madami na yun. Di ba? Kaya, imposible yung sinasabi na kaunti. Paano mo kayang sukatin yung kaunti? Kung tatagal ka ng 0.25 seconds na maggagas ka, marami na yun. Di ba? Hindi na kaunti yun. Yung 0.25 seconds is equivalent to 10 rounds. Hindi na kaunti yun. Yung 0.5 seconds is equivalent to 20 rounds. Hindi na kaunti yun. Tandaan mo, para masabi natin kaunti, only 1. More than 1, hindi na siya kaunti. Marami na siya. Okay? Yun. Dito sa Big Man, nasanay kami na walang gas. So far, hindi nasisira. Ang pinakasekreto natin ay ano? Silicone oil. Silicone oil. No, para yung unit mo hindi magkaroon ng leak, hindi masira yung mga o-ring, maglagay ka ng oil. Ngayon, pag hindi ka naglalagay ng oil, yun yung paraan para yung unit mo, dahan-dahan masira ang o-ring at dahan-dahan magkalik. And I just hope nasagot ko yung question natin, guys. Okay. Ito si Kebral G. May smell something. Kebral G. Boss Big Man, tanong ko lang, ano po mas maganda, rifle at enjoy? Electric or gas type po? Maraming beses ko nang sinasagot to, pero sagutin natin, no? Anong mas maganda, rifle? Anong mas magandang rifle? Yun ang tinatanong niya. Electric or gas type po? Kibral, huwag kang ma-offend. Sasagutin lang kita ng diretso, ha? Sasagutin lang kita ng tama. Sagot ka sa akin, ha? Bilisan mo yung sagot mo, ha? Ano raw mas maganda? Magandang rifle at enjoy. Okay? Unang-una, boss, hindi kita kilala. Hindi ko alam kung ano yung mga hilig mo. Hindi ko alam kung ano yung mga type mo. Hindi ko alam kung ano yung mga trip mo. Kaya, magtatanong ako, sumagot ka. Okay? Ito. Anong paborito mong ulam? Ayan, ha? Ano ang paborito mong ulam? Pakisagot, bossing. Babalikan kita. Sabi ni Jay Salamat, good evening, Sir Big Man. Sir Jay Salamat, good evening po sa'yo. Okay, Sir Kibral, ano ang paborito mong ulam? Pakisagot po para atin pong masagot yung katanungan mo. Babalikan kita. For now, next question. Wow! Big Man, ano po ang dapat kong ingatan sa aking unang rifle na
binili sa iyo last week. Yung tulad din, boss, nung sinabi ko sa vlog. Lucas, ano ba yung ang rifle is na binili ni Bossing is AEG. Ano yung mga bagay na kailangang ingatan sa isang AEG? Battery. Battery. Tama yung sabi ng bata. Battery. Ang pinaka mabilis at pinakaunang nasisira sa isang AEG ay ang battery kung Hindi gagamitin ng tama. hindi gagamitin ng tama. Number 1, paano ang pagtamang paggamit ng battery? Bawal Madrid. madrain. Ibig sabihin, bawal siyang masaid, bawal maubusan, bawal masimot. Okay? Pangalawa, bawal mag-init. Pag i-charge mo yung unit mo, ay yung battery mo, saan mo dapat i-charge? Kailangan ba sa loob ng freezer? Kailangan ba sa ilalim ng araw? O kailangan sa simpleng lamesa na walang lamig, walang init? Sa simpleng lamesa. At saka yung lastly, bawal Ma-overcharge. ma-overcharge. Okay? Gamitin lang ng tama, hindi ka magsisisi, hindi ka problema, hindi ka masisiraan. And I just hope nasagot ko po ng maayos yung question. Okay, balik tayo sa online. Sabi niya, adobo po. Okay, ang paborito raw niyang ulam, adobo. Okay? Ito, huwag na tayong lumayo. Sabi mo, paborito mong ulam, adobo. Tinatanong mo kasi ako, ano yung magandang rifle? Okay? Hindi adobo yung paborito kong ulam. Tama? Ang paborito kong ulam ay Paksiw. hindi. Ano? Ang paborito kong ulam ay bulalo. Di ba? Masabaw. Ang adobo, karaniwan, tuyo. Ang paboritong ulam, bulalo, masabaw. Tama? Oh. Ibig sabihin, hindi tayo parehas ng taste. Yung taste ko, maaring hindi mo taste. Okay? Kaya huwag ka magtatanong ng bagay na anong mas maganda. Kasi, yung maganda sa akin, maaring hindi maganda sa'yo. Yung maganda sa'yo, maaring hindi maganda sa akin. Tinanong mo ako ng mas maganda, ang sasabihin ko, yung maganda sa paningin ko. Di ba? Baka hindi mo makuha yung bagay na gusto mong marinig sa akin, ikagalit mo ito. Di ba? Kung tatanungin mo ako ngayon, oras na to, sasabihin ko sa iyo, ang maganda para sa akin is AEG na maliit na super gaang. Na baka hindi mo siya ma-appreciate. Di ba? Na baka pagdating sa iyo, hindi mo type. Kasi baka ang gusto mo, AEG na solid, full steel, na mabigat. Tama ko? Oh. Kasi bakit? Magkaiba tayo ng level ng pagkatao, magkaiba tayo ng level ng buhay, magkaiba tayo ng mundong ginagalawan. Yung maganda sa'yo, maaring pangit sa akin. Yung maganda sa akin, maaring pangit sa'yo. Ha? Kaya hindi pwede at hindi appropriate at hindi magandang tanungin mo ako kung ano ang mas maganda. Okay? Kung ako tatanungin mo, hindi ako pipili ng gas blowback rifle. Hindi ko siya type. Oh. Baka ikaw, inaantay mo sa sarili mo na sabihin ko gas blowback rifle. Since hindi ko sinabing gas blowback rifle, hindi ka agree. Di ba? Ayan. Yun lang yun, no? Hindi tayo magkaparehas kasi ng level. Ibig ko sabihin, ako kasi, matagal ng player, hindi ko alam kung gano'n ka nakatagal. Ako kasi, graduate na sa mga gas blowback, sa mabibigat. Ikaw kasi, hindi ko alam, baka nagsisimula ka pa lang. Or baka nga wala ka pang rifle, na nagbabala ka pa lang bumili, bandang uli, sasabihin ko sa'yo, maganda to, yun pala, hindi siya maganda para sa'yo. Okay? Kaya ako binubuksan itong mga vlog na to para
kayo mismo hindi kayo mahirapan sa pagpili. Para kayo mismo na-educate kayo, ay, ganito pala itong unit na ganito. Ay, dapat pala ang pinili ko CQB lang. Ay, dapat pala sa ganitong senaryo, BMR, mahaba. Tama, Lucas? Yun, no? Bossing, isa sa pinakabagay na hindi ko kayang sagutin is yung tinatanong ako ng kung ano yung maganda. Kasi, unang-una, ang maganda sa'yo, maaring hindi maganda sa akin. Ganito, maaring yung crush mo, hindi ko crush. Tama? Maaring yung babaeng nagagandahan ka, maaring sa akin, simple. Ganun yun, magkaiba tayo ng taste. Pag sinabi ko sa'yo na maganda to, bakit hindi mo naman type yung mga ganito? So, ano sasabihin mo? Pangit. Hindi totoo yung sinasabi ni Big Man na maganda yun. Diba? And I just hope nasagot ko na maliwanag yung question mo. Pasensya ka na, bossing. Totoo lang po ako. Totoo lang po. Kung lalawakan mo yung pag-iisip mo, iisipin mo na, oo nga, may punto siya. Di ba? Lahat ba ng tao gusto maanghang? Hindi. May mga tao na ayaw ng anghang. May mga tao na, tulad ko, gusto ko maanghang. Okay. Meron bang mga tao na mahilig magsawsawa ng patis? Hindi. Lahat ba ng mga tao mahilig magsawsawa ng patis? Hindi. Si Lucas, nagpapatis. Merong mga tao na hindi gumagamit ng patis. Di ba? Lahat ba ng tao kumakain ng bagoong? Hindi. Merong mga taong hate na hate yung bagoong. Pero merong mga taong halos iulam yung bagoong. Di ba? Ilamas sa kanin. Di ba? Meron ba mga taong hindi umiinom ng soft drinks? Anong hindi? Tinatanong kita, meron bang mga taong hindi umiinom ng soft drinks? Meron. Meron hindi umiinom ng soft drinks. Pero merong taong nagsa-soft drinks. Di ba? Ibig ko sabihin, magkakaiba tayo ng taste. Hindi pwedeng yung taste ko, taste mo. Hindi pwedeng tatanungin mo kung ano ba maganda para sa'yo, Big Man. Ito. Tatanungin kita kay Bral. Humaba lang tayo, ha? Pero para once and for all, bossing, medyo ma-educate ka, okay? Ano yung pinaka-type mo na pistol pag maglalaro ka? Yan ha, sige. Halimbawa, maglalaro ka itong oras na to. Ano yung pinaka-type mo na gamitin na pistol? Sige, sabihin mo sa akin. Sagot, bossing. Ano yung pinaka-type mo na pistol na gusto mong gamitin ngayong oras na ito kung maglalaro ka? Yeah. Sagot. Ipapakita ko rin sa'yo yung nasa isip ko at yung type kong gamitin ngayong oras na ito kung maglalaro ako. Sagot, bossing. Sagot ka. Ano yung pinaka-type mo? Para para mapatunayan natin sa isa't isa na hindi tayo magkaparehas ng taste. Sagot po, Sir Kibral. Nagtanong ka, sumagot ako, at patuloy kong sinasagot para mabigyan ng linaw. Staccato XL. Okay. Staccato XL daw ang gusto niya. Okay. Ako, ang gagamitin ko, kunin ko lang ha. Ito. Action Army. Ito ang gagamitin ko. Ito. Ayan ha. Ito ang gagamitin ko, bossing. Ang gagamitin mo, sa amin mo, Staccato XL. Itong gagamitin ko,
ito yung staccato XL mo. Layo na pagkakaiba, di ba? Maaring ang pangit, maaring hindi mo gusto. O, di ba? Maaring hindi mo gusto. Ito ang gusto mo. Ibig sabihin, magkaiba tayo ng taste. Di ba? Isa sa pangit gamitin, ito pati kita. Isa sa pinakapangit gamitin at isusumpa mong unit ang Staccato XL. Kung hindi siya upgraded. Okay? Okay. Kung ang Staccato XL mo ay hindi upgraded, isusumpa mo to. Unang-una, mahina. Okay? Pakita natin kung gaano kalakas ang FPS ng isang Staccato XL na hindi upgraded versus the Staccato XL na upgraded. Ayan. Ayan. Magkakasubukan tayo Ang pinag-uusapan natin, not the full upgraded. The upgraded version lang. Okay? Iba pa ang usapan pag full, iba pa pag upgraded lang. Okay? Sige. Ikuha mo pa ako ng isang Staccato XL na upgraded lang, hindi full upgrade. Yan. Ay, yan, pwede yan. Yan, XL ba yan? Yan. Yan, tiyak nga. Lapit mo. Lapit mo. Okay. Ayan to. Staccato XL na upgraded. Hindi full upgrade Upgraded only. Upgraded, naka-fix barrel na. Yung hindi upgrade, ito hindi to upgraded. Out of the box to. Ayan pakita ko sa'yo Okay, naka-fix barrel. Parehas na silang naka-fix barrel. Pero, hindi to naka-fine tuning, hindi naka-big bore. Okay, ayan Okay, hindi upgraded. Upgraded. Okay, ayan Kita mo naman. Pakita natin Isa sa pinakapangit na unit to kung hindi upgraded. Upgraded. Okay? Pakita natin FPS. Kuha tayo ng number 1. Nasaan na yung kanina? Ito, gamit na lang tayo ng 12 kg. Okay? Gamit tayo ng 12 kg. Upgraded. Ay, hindi upgraded. Upside down, then press down. 1, 2. Hindi upgraded. Okay? Ngayon, ito yung... Ito ba? Tama ba ako? Okay, ito yung upgrade, ito yung hindi upgraded, ito yung upgraded. Okay. Ay, baliktad. Okay. Ito Ito yung hindi upgraded. Ayan naka-fix barrel siya pero may kalog. Ayan Ang laki ng kalog Out of the box to. Okay? Ito yung mga nabibili sa iba. Ayan Pakita ko Okay. Ito yung upgraded, ito yung amin. Ito yung in-upgrade namin. Ayan Walang kalog. Ayan Walang kalog. Ito may kalog, okay? Ito yung upgraded, ito yung amin, ito yung hindi upgraded. Nilagyan ko ng 12 kg, lagyan natin ng bala, okay? Upside down. Pop tayo. Pa natin, baka mabitin. Okay? Okay. Hindi upgraded na Staccato XL daw. Upgraded na Staccato XL. Okay? Yung magazine ito. Okay. Upgraded na Staccato XL. Bigyan natin ng silicone bago Okay. Lagyan natin ng Staccato. 2 seconds. 1, 2.
Okay, 2 seconds. Ngayon, lagyan natin ng bala, syempre. Chrono video. Okay. Upgraded. Ito na, lagay ito ha. Okay, Staccato XL, hindi upgraded, upgraded. Ayan, tingnan nyo, oh. Hindi upgraded. Tingnan nyo, tunog ha. Upgraded. Doon pa lang, ano? Walang lumalagot ako. Ayan, ha. Tak, 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 tak. Ito. Oh. Ito, wala, oh. Diba? Upgraded and not upgraded. Okay. Okay. Okay mga karso, pagbabanggayin natin ngayon, staccato na upgraded versus the staccato na hindi upgraded. Pasok! Kasa! Firing! First fire! 485 FPS! Hindi upgraded. Pasok! Ready to fire. 365 FPS. Balik tayo, upgraded. 471 FPS. Hindi upgraded. 358 FPS. Upgraded. 473 FPS. Hindi upgraded. 358 FPS. Oh. Ayan, ayan. Yan ang comparison ng Staccato XL, okay, na hindi upgraded versus sa Staccato na upgraded ng Bigman. Staccato na hindi in-upgrade versus Staccato na nagdaan at in-upgrade ng Bigman. Firing! Firing! Ha? Wala na agad gas. Okay? Bakit? Kasi nga hindi siya upgraded. Malakas sa gas. Wala na. Upgraded, matipid sa gas. Kita mo? Nakita mo yung difference, nakita mo yung quality. Okay? Isa sa pinaka-isusumpa mong gamitin ang Staccato na hindi upgraded. Isa sa pinakamasarap gamitin ang Staccato na upgraded. Ayan. Pinakita ko lang para at least alam mo. O, di ba? At saka para at least alam ng madla. Okay. Ayan. Ayan. Kaya, kayo kang bahalang humusga. Di ba? Hindi naman sa... Yan, katulad kanina, ang usapan natin, ano ba yung unit na gusto ko na laruin? Ito. Ikaw ang pinili mo, Staccato. Ibig sabihin, hindi tayo parehas ng taste. Hindi tayo parehas ng gusto. Hindi tayo parehas ng nasa isip. Diba? Ako, ito gagamitin ko, ikaw Staccato. Pero kung Staccato mo, hindi upgraded, lalamunin kang buhay nito. Lalamunin ka nito ng buong buo. Okay. Okay yan, ha? Okay. Bossing, nagtanong ka, sumagot lang po ako. Okay? Huwag kang magagalit kasi masanay ka na sa akin, ganito talaga ako. Nagsasabi ako ng totoo. Hindi ako bolero, hindi ako marunong mambola. Okay? Patingin ako ng barrel. Paso mo muna. Tingnan mo kung naka-fix. Okay, dito, ito to. Okay? No, hindi po ako marunong bambola. Totoo lang po yung sasabihin ko. Nakita nyo, comparison
ng staccato na upgraded versus the non-upgraded. Sa pinaka-isusumpa mong unit, ang staccato kung hindi upgraded. Pero kung upgraded siya, isa siya sa pinakamalupit at saka pinakamasarap gamitin na unit sa ating henerasyon. Okay, no? Ayan. Sasabi lang po ng totoo. Okay? And I just hope nasagot ko ng tama yung question ng ating ka-airsoft. Grabe, naubos yung oras natin. Naubos yung oras natin. Anyway, lahat po tayo nagmula sa iba't ibang larangan. Pinagbuklod, pinag-isa ng iisang libangan. Yun po ang paglalaro ng airsoft, pati po sa inyo ng inyong lingkod, Big Man.